welcome to TDSI. Ngayong araw, isa na naman pong OFW ang ating bagong graduate. Samahan niyo po akong alamin kung ano po ang naging journey niya inside TDSI. Here's Sir Roman Bagalay from UK. Hi, Sir Roman! Hi po, ma'am. Good morning dyan. Morning dito at good evening dyan sa inyo. Sir Roman, can you please introduce yourself? Okay, so my name is Roman po and currently working here in the UK for 2 years now. As a nurse po. So, nurse ka po pala dyan, sir. So, from being a nurse, meron ka na po bang background sa trading prior TDSI? Yes po, ma'am. Bali, I've joined TDS Tabula Rasa course noong 2021. But didn't manage to pursue it dahil po sa, yun nga, nag-move kami dito sa UK. And yung time difference na rin. Kaya, I've traded like 2 weeks lang noon with the local market dun sa, pero hindi kinaya yung schedule kasi nga baligtad yung time. Pero prior dun sa TDSI, ano ba yan? Sabi ko nga, kagigising lang kasi ulit-ulit. So prior dun sa TDS, sir, meron ka pang naunang pagtitrade? Mga anong year ka kaya nag-umpisang mag-trade talaga? As in first? Wala po, ma'am. Yun lang. Yung parang matunog lang yung stock market noon during pandemic kasi. So, I've just tried na to join. And yung friend ko kasi, inad ako dito sa group ng traders then way back 2021, I think. So 2021 yun. Talaga, as a newbie, ka nag-start mag-trade sa PSE? 2 weeks lang yun, ma'am. 2 weeks lang na nag-trade. Kasi nga, hindi kinaya. Kasi nga, nagre-review din ako to become a nurse here. And, yun talaga. How about TDSI, sir? How did you learn about TDSI? I'm a silent reader po kasi dito sa Traders Den Facebook group. So, around December, nakikita ko yung mga posts dito sa Traders Den about Forex. So, I did not, hindi ko masyadong binigyan ng pansin kasi nga busy working as a nurse. Then, yun, as go along doon, naging interesado na ako kasi nga, part-time lang ako dito actually, like I'm just working 23 hours. So I like nagano ako na parang ano yung sa free time ko, ano ko yung kaya yung pwede kong gawin like that. So yun, then I've decided na mag-join dito sa TDSI. So batch 2 actually. Yun. So for you, Sir Roman, what is TDSI and what were your expectations upon joining? So, since may ako na about sa TDS. So, first is that expect ko na they will build yung mga initial foundation muna siguro, like for example, kung baby ka, uunahin ka muna sa gatas, parang ganon. So, then progressively, until you have that solid, you can have that solid food, yung pwede mo nang kainin, yung mga solid food. So, parang ganon yung naisip kong analogy dito sa TDSI. Kaya, yun, ganon na nga yung nangyari. So, they build up your foundation first, then progressively, you will go to your, yung trading proper na. So parang dito, building up your foundation, talagang step by step, slowly but surely, ang pagbibuild ng foundation sa inyo. Like what you said, start from milk to solid food. Parang grow, parang unti-unti kayong i-grow. Ganon. Opo, parang ganon. So,
Yun, magandang ano siya, program actually, yung ine-expect ko. So, Sir, can you tell us about your experience as a TDSI student? my experience po is like, yun nga, since you started from the foundation and progressively until you go to the trading proper, ay yung ginagabayan ka talaga. I mean, they guide you. Hindi ka bibigla na, oh, mag-trade na kayo. Parang they have to build that foundation first before parang pakawalan ka dun sa market. Kasi kung ganun yung mangyayari, ay talagang walang mangyayari sa'yo during that time. Parang pinirahan ka lang, ganun. Pero dito sa TDSI, my experience na, parang inaalagaan ka talaga from, yun nga yung sinabi ko na from baby until you become you can independently move on your own or trade on your own. Parang So inside this course pala, parang hinihiyaan niya munang i-build kayo. Ganon? Bago kayo talagang mag-trade. yes, ma'am. Bali, nag-umpisa kami from what is money, gano'n. Kung paano nabuo yung forex, gano'n. Tapos, ano yung mga pairs, ano yung saan galing yung mga pairs, gano'n. And how forex has been established, parang gano'n yung nangyayari. So, hindi basta-basta siya trading sa forex. Pero, you should know what forex is from that, then account opening, ganon. Yun yung maganda talaga na ginaguide ka. So parang dito pala hindi kayo basta-basta pinasasabak sa gera. Hindi po. Parang you are fully equipped before ilabas ka sa market. Parang So yung mga activities nyo inside TDSI? So, activities during TDSI is yung i-ano muna sila yung principles of trading, tapos yung systematic approach no how will you trade, ganun, and simplified yung lesson especially, no? Yun nga yung lagi sinasabi na even na elementary or mga hindi walang background in trading makakasabay. So, which is true actually. Very simple. Hindi ganun kagulo yung charting kasi nga very very simplified yung strategy. Di mo kailangan yung maraming drawing ba kasi kung magmumultitasking ka nakakaisip, di mo na kailangan magmultitasking kakatingin ng chart kasi ang daming ng indicators. Pero dito sa strategy na incorporate sa amin is very simple siya actually. Exit and buy signal lang. So can you say that this course is really for newbies, especially for those zero knowledge in trading? Exactly po, ma'am, kasi madali siyang i-absorb. Madali siyang i-digest ba na even yung actually yun lang talaga, yung simplified siya. Very simple, very plain. Hindi siya complicated. That's why I like it very much yung pagtuturo especially and pag-initiate or execute nung strategy. How about the 3 best things about being TDSI? What are the 3 best? 3 best things actually for me is, as I mentioned a while ago po, yung simplified lessons na madaling i-digest, madaling i-absorb. Pwede mo siyang ulit-ulitin since recorded yung mga lessons. Pag may nakalimutan ka, pwede mo siyang balikan. So, that's what first is. Second is yung siguro yung strategy and emotions, I would say. Yung strategy kasi, nandyan lang siya, parang guide lang siya on how to execute, on how to buy and sell po sa market. And then yung how to cut loss, yung
Kylos Plus natin, no? Yun din yung para hindi ka maubusan ng buying power. Kasi nga we have to preserve our capital. And then third, actually, for me, yung mentors and RM, tsaka yung bumubuo ng staff ng, kasi, yun nga, mentorship, they really, yun nga, yung parang mentor talaga siya. It's a relationship between a mentor and a mentee. Parang ganun yung naramdaman ko for my personal experience na parang ganito yung ano niya. O eto, tuturuan kita paano mo gawin. So ito yung strategy, paano mo gawin. Okay, then minsan si Ma'am Leones is he showed yung charting kung paano. O ito gawin natin pareho, open your chart. Sabay tayong mag-charting, parang ganun. And yun yung maganda. Hindi ka haayaan na basta-basta mag-charting lang. Parang you do it together, then afterwards, pag alam mo na kung paano gawin, then you can trade on your own. So, for me, exactly what yung sinabi sa that's mentoring for me. Yung talaga may relationship yung mentor tsaka mentee, including yung mga RM. Inside this course pala, sir, na talagang pwede siya para sa mga OFW na tulad mo or para sa mga nagtatrabaho pa. Kasi like what you said, na everything sa TDSI course is recorded. So meron ka mang ma-miss out, pwede mong balikan. Yes po, ma'am. Pwede mo siyang i-review kung may pagkakamali ka, especially na or kung may nakalimutan ka na you can review anytime. And you can ask your RM as well kung o yung relation manager mo kung bakit ganito. Kasi last time yung 'di ba nag-iiba yung structure ng chart minsan. So, yun, i-explain naman mabuti, which I understand din. And aside from dun sa pwede mo siyang balikan, yung sinasabi mong learning materials nyo inside TDSI course is inside this course din, pine-prevent nila na hindi kayo ma-wipe out. Which is one of the good thing being isang trader talaga, di ba? Na hindi ka ma-wipe out sa pagte-trade mo. Yes, ma'am. Capital preservation ba? Oo nga. May I ask, sir, did you join bootcamp and how was your experience? I think yung bootcamp. Yeah, I've joined bootcamp 1. So, marami akong nalaman doon and natutunan, especially yung emotional detachment during your trade sa mga loss mo especially. And one more thing, yung hindi ka pala basta-basta nagte-trade, kailangan planado yung trades mo, planado yung time mo ng trading, kung may trading hours ka, and planado yung how much you should yung buy pera ba, yung plan mo yung kaya mong mawala sa'yo na pera, parang, which is very helpful siya. And hindi lang yun, no, yung annual na yung annual plan mo when you trade, yung pagte-trade mo ng isang taon, kailangan planado. Like what you said, sir, di ba, earlier, na meron kang experience before TDSI sa trading, that was PSE, pero 2 weeks ka lang nakapag-trade noon kasi nga nag-aaral ka and pumunta ka nga dyan sa UK. Hindi ka bang natakot ngayon na i-take itong international market? Hindi ka ba natakot na sumali ng TDSI para i-take tong international market? Actually, ma'am, intimidating siya talaga kasi dollars tong yung currency na ginagamit, di ba? So when you convert it, it's malaking halaga siya sa atin in the Philippines, no?
But yun nga, since may Kylos Plus is very helpful talaga na hindi ka ma-wipe out. And regarding po doon, natakot talaga kasi nga mawawala yung pera mo. So, and mawawala yung pera mo na dapat mo sanang pinili for something. But, yun nga, very helpful yung mga learnings, yung mga lessons ng TDSI. So, yung market is mabait talaga minsan and sometimes it's very, very harsh. So, very expected naman na magkalos ka dyan kasi it's a So ito game of para probability. itong Kylos Plus, ito yung nag-protect sa inyo para hindi ma-wipe out yung mga hard-earned money nyo. Yes po. Yun yung nakatulong talaga. How about your schedule, sir? Hindi ka ba nahirapan mag-trade ngayong international market? Actually, siya favorable yung schedule dito since nagbubukas yung market which is yung high volume na market is pabor siya sa time ko ngayon dito sa so hindi siya mahirap unlike nung sa PSE baligtad talaga. I have to wake up po na 2 a.m. in the morning tapos hanggang umaga na yun ng alas 7 hata. So siya since 24/5 yung forex so I can trade anytime. So kasi merong time limit lang ang pagte-trade kasi sa local. Opo. So speaking of dahil nga sa time limit ng pagko-close or may closing time ang local market, ano po yung kinagandahan ng international or global market compared dito sa local market or sa PSE? Kasi sa local market wala siyang shorting. Di ko alam kung meron na ngayon. Meron na ba ngayon? Di ko alam kung meron na ngayon. And so may shorting siya. So kahit bumaba yung pairs na hawak mo, you can short position. And especially yung volume. Maraming nagto-trade sa forex. So there's marami siyang magulo siya actually. Marami siyang positions I would say na may offer sa'yo. Mas maraming opportunity to trade inside the forex market. Opo. Yun po yung kinaganda ng global market. How about your trades naman, sir? Can you tell us about your trades? Ano yung pinakamataas mong gain at pinakamalaki mong loss? Gain ko sa swing yung pachamba swing na wala pa yung nung nag-masterclass ako. $107 ata. And yung sa swing na loss ko is $60 ata. And then so, parang covered pa rin gain yung loss mo. Apo. Nung ni-review ko yung yung all history ko, I think yung scalp ko nung nag-scalp ako, $29 yung mataas na gain. So that's malaking time frame yun actually. 15 minutes time frame. And sa scalping naman pinaka highest loss ko is $15. 5 minutes. 15? 1.5? 1.5. 1.5. So mas malaki pa rin yung gain compared dun sa loss. Yes po kasi nga may trailing na nangyayari kaya. So sabi mo nga sir, di ba na $15 lang yung loss mo overall dun sa trades mo nito. Pero did you ba? And how did you deal with it? Yes ma'am. Marami ako losses actually nung ni-review ko yung all-time history ko. Maliliit naman actually. Pero nung first time ko mag-trade for the first week, mahirap tanggapin kasi nga puro loss siya. Yun nga, the next day loss na naman, the next day
past 3 weeks lost dead. So there's something na talagang mapapaisip ka, magda-doubt ka na am I doing the right thing? Parang, yun nga, since meron nga paalala every time yung RM or si Ma'am Leonis sa mga vlogs niya, then it will ease up yung ano mo, yung emotions mo, and then you have to restart again, and yun yung maganda kasi start the day with a brand new self na mag-trade ulit. So parang nare-refresh ka rin. And minsan na papansin ko nag-ano na ako, revenge trade. Kasi gusto kong manalo, which is end up loss. There's time like I think one time Tuesday pa lang, ano na, parang $38 na yung loss ko. So I told my RM na stop muna ako, next week na lang. So yun yung ano. So, parang dito na rin pumasok na yung pag-train nyo sa bootcamp. Yes. Lately. Bago ako graduate. So, sir, ano naman yung mga mistakes na nagawa mo dito sa pag-trade mo and paano mo siya na-overcome? I remember nung hindi ko alam kung nakikinig ako nun kasi hindi ko rin ni-review yung video ni Ma'am Leonis. Na-move ko yung stop loss ko above. Halimbawa, naka-short position ako. Ibababa ko rin yung stop loss ko. So, end up, magko-close yung position. Parang baliktad yung ano. And then, mistake, yun nga, yung parang nagre-revenge trade na gustong manalo. Kasi yung nakababad mo sa market, parang hinahatak ka na ni market para mag-trade. Hindi mo na makontrol. Yun yung mahirap. And then, meron pa yung nag-move ako ng stop loss. Kasi nga, hopeful na baka naman. Parang gano'n. So, yun yung ko. And, inuunahan ko si market. Yung parang projection break pa lang, mag-short na ako or nag-anticipate ka na kagad. Anticipation. Parang projection break pa lang. Nag-entry ka na. Pumapasok. And, meron din, last na lang to. Inuhunahan ko si market kahit wala pang sell signal, nagko-close na ako. Parang ko lang kung violation yun or kasi nga first time. So parang makakita ka lang na bumaba siya ng konti, kino-close mo na kagad siya kahit hindi pa exit projection, signal talaga. Exactly, parang nasa kalahati pa lang yung projection, kino-close ko na parang. And I ended up yung parang nagsisisip, bakit mo close? Kasi umangat bigla. Parang ganun. So, sir, para sa'yo na isang newbie dito sa international market, was trading hard? Well, with the proper approach po na tinuro sa amin and the strategy and yung mga lessons, madali siyang intindihin, madali siyang i-absorb, madali siyang i-digest, and madali siyang i-execute. Ang mahirap lang, yung emotions mo. How will you deal kung sunod-sunod na yung losses mo? And how will you deal kung nauubusan ka na ng buying power, nakikita mo, parang gano'n. Parang siya. Yun yung mahirap talaga, yung emotional detachment during your trade na tinuturo na maging habit dito sa TDSI. Talagang sarili mo talaga ang kalaban mo. Kasi maganda na yung strategy, maganda na yung lessons, maganda na yung may RM ka na, may committed mentor ka na, may committed RMs ka na. So, yun lang talaga minsan yung self mo yung kalaban kasi hindi mo na makontrol yung sarili mo.
What was the hardest part of your trading journey? Trading journey, yun nga, yung ano ma'am, yung basagin yung sarili mo sa mga emotions mo na minsan na-attach ka na sa loss mo kasi minsan bakit pa loss, bakit pa did I may ginawa ba akong mali, parang you will blame yourself dun sa loss mo kasi minsan makikita mo no yung mag-post si Ma'am GK may mga ibang kasabay mo is gain tapos ikaw $48 loss. So ano siya game of probability talaga. Kung ayaw ka bigyan ng market, hindi siya talaga magbibigay. But if market will give you dino pa, sabi nga nila yung di nauubusan ng opportunity si market. Totoo naman. So ngayon, Sir Roman, how does it feel? Diba? Na finally, graduate ka na. Yeah, I think it's the new start for me po, no? Since I graduate. So, it will be a long journey, sabi nga ni GK, ni Ma'am Lioness. It will be a long journey. So, yeah, for me, it's just just a start of a new beginning na you will trade on your own na without your RM. And yun nga, it's your call na kung ano yung kasi nga parang laya ka na dun sa Kilos Plus na sinet up ng course so you will decide now kung ano yung gagawin mo in the next na mag-trade ka niyan. So which is maganda naman yung especially yung bootcamp. So you have the direction na kung paano ka magte-trade niyan. So very helpful siya talaga yung especially yung bootcamp. Like may what you said nga, may direction yung trading mo. Opo, may direction yung trading mo. Meron ka na kasi foundation at may direction na yung iyong trade. Opo, may direction. So ngayon, sir, na ikaw ay finally, diba, graduate na sa TDSI, will you recommend TDSI sa family members, colleagues, and friends mo na gusto rin mag-try ng international market? Yes, ma'am. I always recommend nga. May nag-join na nga na ka-work ko din. So, I recommended na yung TDSI mag-join sila for kung gusto nilang magka-direction din yung trading journey nila. So, thank you so much, sir, po sa pag-support din sa amin dito po sa group. Sir Romel, ano naman po yung message mo sa mga kapwa mo trader na gusto rin try pumasok sa international market? For mga aspiring trader na kagaya ko, don't get intimidated dun sa pagpasok sa mga global market. But you just have to make sure na tama yung approach ng napasukan mong trading mentor. But I would recommend yung TDSI kasi nga it's just not about strategy. It's not that about yung technical side ng trading. They will teach you also yung basic foundation, yung emotional aspect ng trading, and yung especially yung you will have a mentor. So meron kang guidance doon sa trading journey mo. Yun lang po. Do you have a final message po, sir? I would like to thank po yung TDSI for this program, no. I would say very successful po yung mga programs nyo, and may God bless you more dun sa
pagtulong nyo, especially dun sa mga Filipino traders, no? Hopefully, dumami pa yung mga traders na Pinoy. No? Kasi, I think, yung ibang country like Korea or Japan, expose yung mga kabataan sa ganito mga activities like trading, ganun. So, very, I would say na very thank you for your commitment dito sa course na to. Si Lord na pong mag-reward sa inyo. Thank you so much po once again, Sir Roman. We're very proud of you po na talagang isang newbie, di ba? Masasabi mo talagang na this TDSI course ay hindi para lang sa mga matatagal ng trader, kung hindi para din sa mga newbies na tulad mo nga, sir, na kayang-kaya talagang graduate inside TDSI. Exactly po. So thank you so much po once again, Sir Roman, sa pag-share mo po ng iyong journey inside TDSI course. And guys, if you really want to experience or to trade or to learn international or global market, we're encouraging you to join TDSI this coming 2024. Mag-o-open po ulit tayo ng bagong batch 1 ng 2024 ng TDSI. So, wag nyo na pong palagpasin pa. At meron po tayong mga bundle promos this coming Christmas. Eto na, wag nyo na palagpasin pa, guys, kasi this is it na talaga. If you really want to learn, eto na yung chance nyo para matuto ng trading sa international or sa global. So once again, Sir Roman, thank you so much po and congratulations po ulit. Thank you po, ma'am.